For today's video, dinalaw si Lola ng kanyang nurse pero hindi dahil masama ang kanyang pakaramdam kundi dahil nagkameron siya ng sugat. Pero bago yan ay nag-crave nga ako sa suha kaya bumili ako at 4 nga ang aking binili at yan nga isa ay binalatan ko na. Nahilig nga akong kumain ng suha simula nung natikman ko yung bigay na suha ng pamangkin ni Lola na anak ni Imadora. Masarap pala lalo na at matamis na may konting asim at hilig ko ang magsawsaw sa asin. At mas masarap pa nga sana lalo kung yung asin ay may konting anghang. Inaano ko nga dyan si Nili at bago ko nga ibigay sana ay inalisan ko na din ang balat. Lorot siya? At lorot siya? Ayaw nga ni Niling kainin at hindi na naman nga makausap ng ayos kaya ako na lamang ang kumain. At dahil nagustuhan ko nga yung suha ay paniguradong lagi ako mapapabili kapag tagsuha dito sa Israel. Sayang nga dahil kung ganun sana ang tanim ni na Lola ay hindi ko na kailangan pa na bumili. Dumating nga ng araw na yun ng nurse ni Lola at hindi nga namin alam na darating siya ng mismong araw na yan. At syempre late upload na naman nga tayo kaya buhay na buhay pa dyan si Lola at kasama pa nga namin. Si Kaya ang nurse ni Lola na tumitingin kapag nagkakasugat si Lola at bigla na nga lamang nagkasugat si Lola sa side ng kanyang breast. Hindi pa nga pumupunta dito si Kaya, sabi ko kay Lola ay alam ko nang sasabihin sa kanya na gamot na bukod sa ointment ay kailangan niya na tumagilid sa kabilang side. Ayun nga lagi ang sinasabi ng nurse ni Lola na kailangan niyan tumagilid dun sa kabilang side para maiwasan na magkasugat. At dahil nahihirapan nga si Lola na tumagilid lalo na ng mga nagdaang araw dahil laging masama ang kanyang pakiramdam ay dyan siya lagi nakapwesto. Andyan nga din si Nili at isa yung sa pinaka-nami-miss ni Nili kay Lola yung lagi siyang nandyan sa kwarto ni Lola na nakatambay at nakikipagkwentuhan. At ayun nga at kung ano na namang naisipan ni Nilo siya at biglang gustong magsapatos. Hindi ko nga alam kung saan niya nakuha ni Nili at kapag bumabalik nga ang kanyang sakit ay biglang naglalabasan ng kanyang mga lumang gamit na nakatago. Sabi ko nga isa ka na lamang niya isuot kapag lumabas kami at baka magsugat din ang kanyang paa dahil mukhang matigas yung kanyang sapatos. Iba't iba nga ang trip ni Nili at minsan ginagigisnan ko na lamang sa umaga na nakasuot ng rubber shoes kahit wala namang pupuntahan. Hindi dahil sa gusto niya lumabas kaya siya nagsusuot ng sapatos kundi dahil talagang trip niya lang dahil kapag bumabalik naman ang kanyang sakit ay ayaw niya talagang lumabas ng bahay. Sabi ko nga ay matulog muna para umayos ang kanyang pakiramdam dahil sa gabi minsan ay hindi rin natutulog at kung makatulog man ay saglit lamang at nagigising din agad. At kapag wala kang tulog si Nili, mas lalong malaki ang kanyang sumpong at mas lalong napakaiyakin. At pagkatapos kong maihiga si Nili, magluluto naman ako ng arroz caldo at tamang-tama nga din dahil mayroon pa akong buto-buto ng manok. Kapag nagluluto ako ng prito o iginigisa na katulad niyan ay sinasarado ko ang pintuan ng kusina para hindi maamoy ni Lola lalo na kapag may bawang. Ayaw na ayaw nga ni Lola ng amoy ng bawang at ngayon nga na wala na si Lola ay nakakapagluto na ako ng kahit ano na hindi ko na kailangan sarhan ang pintuan ng kusina. Nung naluto nga yan at ipapatikim ko sana kay Lola ay tanong niya agad sa akin ay kung nilagyan ko daw ng bawang. Hindi din naman kumain si Lola dahil meron ding halong luya at ayaw niya ng mga ganun lasa. Pero bago nawala si Lola ay nakakain din siya ng kanyang paboritong pagkain Pinoy, ang nilagang pork buto-buto. At ayun nga't maglalagay na sana ako ng turmeric powder at todo taktak nga ako, yun pala ay may plastic sa loob. Bukod sa pampasarap ay pampaganda nga din niya ng kulay para hindi mukhang maging maputla ang ating arroz caldo. At pagkatapos ko mailagay ang mga pampalasa, itinakpan ko muna at hinayaan ko hanggang sa maiga ng konti bago ko ulit dagdagan ng tubig. Hinalo ko nga lamang ng hinalo hanggang sa maging malapot at ayan nga at ready na ang ating arroz caldo. At pagkatapos nga dyan ay nilinisan ko naman yung loob ng bomb shelter para kung sakali na mag-siren ulit at gusto ni Lola na lumipat ulit dyan ay naka-ready na at malinis na. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay tuluyan na nga hindi makakabalik dyan sa loob ng bomb shelter si Lola. At eto naman si Nilo siya nag-halusinate naman at meron daw ahas. Sa tuwing bumabalik ang sakit ni Nili ay isa yun sa kanyang hallucination ang nakakakita siya ng ahas o nakash. At ayun nga nagpalit na din ako ng bedsheet at bago ko pa nga ilipat si Lola sa kanyang kwarto ay inabutan na din siya dyan ng sama ng pakiramdam sa loob ng bomb shelter. Pero buti na nga lamang at bago mawala si Lola ay nailipat ko siya sa kanyang kwarto dahil kahit anong mangyari mas gusto niya naman natili doon. Sabi ko pa nga kay Lola ay magpabili siya ng bagong kama katulad niyang nasa loob ng bomb shelter para mas mabilis ko din siya na maibangon. At hanggang sa mawala si Lola, hindi na nga napalitan ng bagong kutsyon yung kanyang nasa kwarto at sa sobrang luma na nga ay lumubog na. Ay nga't paglabas ko ay nakasubsob na si Nilo siya at nakatulog na at ginising ko nga para maiayos ko ng higa. Hindi ko na nga sana gigisingin para hindi maabala ang pagtulog. Ang kaso iba ka naman sumakit ang kanyang likod.
At ay nga't matutulog na nga lamang ay may pahabol pang Marites at buti na nga lamang at pumayag na maihiga ko siya dyan. Dahil minsan kapag may sumpong siya kahit baluktot na siya sa pagtulog ay ayaw niya magpaayos ng higa. Pagkatapos ko nga maiga si Nili ay tinuloy ko na nga din ang aking paglilinis dyan sa loob ng bomb shelter at binuksan ko nga din ang bintana para makasingaw at makapasok yung hangin. At mahigit isang buwan nga din na nanatili dyan sa loob ng bomb shelter si Lola bago siya nawala. Tulog na nga niyan si Nilos at inasikaso ko pa si Lola at mag-aalas 12 na nga ng madaling araw niya nang matapos ako. At bago ko nga iwanan si Lola niya ay mangiyak-ngiyak siya habang sinasabi niya sa akin na maraming salamat daw sa lahat. Ay siya, hanggang dito lang mga ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.